Sa kaharian ng Arya, hinahabol ng hari at ng kanyang mga kabalyero ang isang makapangyarihang dragon hanggang sa matunto nila ito sa loob ng isang kuweba. Sa kanilang pagpasok, natagpuan nila ang isang nakagugulat na bagay, ngunit bago pa sila makakilos, umatake ang dragon at nagbuga ng apoy na agad tumupok sa karamihan ng mga kabalyero. Pagkatapos nito, dinurog niya ang mga natira gamit ang kanyang buntot bago humarap sa hari. Nangangatog sa takot, yumuko ang hari at tinanggap ang kanyang kapalaran, pagkaraan ng ilang siglo, sa isang malayong hilagang lupain, dalawang magkapatid na babae, sina Floria at Elodie, ang nagsusumikap mabuhay sa gitna ng matinding taglamig, nangangalap ng kaunting panggatong na kanilang makukuha. Ang kanilang bayan ay nasa bingit ng pagbagsak, umaalis ang mga pamilya at kumakalat ang gutom. Isang araw, may dumating na misteryosong karwahe, isang bihirang tanawin sa kanilang liblib na nayon. Agad na umuwi ang magkapatid at nadatnan nilang kausap ng kanilang ama, si Lord Beaufort, at ng kanilang inainahan, si Lady Beaufort, ang isang madre. Bago umalis ang madre, misteryoso nitong sinabi, si Elodie ang napili. Pagkatapos noon, ibinunyag ni Lord Beaufort ang katotohanan, napili si Elodie upang ikasal sa prinsipe ng Arya. Bagamat nag-aatubili siya noong una, pumayag din siya sa huli para mailigtas ang kanyang mga kababayan. Dahil ang kasal ay magdadala ng yaman at seguridad sa kanilang naghihikahos na bayan, naglayag ang pamilya patungong Arya. Habang papalapit sila, bumalot sa kanila ang makapal na ulap at may mga kakaibang aninong gumagalaw dito. Nang luminaw ang mga ito, nakita nilang malalaking estatwa ng mga dragon na nagbabantay sa pasukan ng kaharian. Pagdating nila, namangha si Elodie sa kasaganahan ng Arya at sa karangyaan ng Kastilyo. Kinagabihan, hindi siya makatulog at napansin niya ang isang batang babae na nakatayo sa isang malayong balkonahe bago ito mabilis na hinila ng isang katulong. Maya-maya, nakita niya rin ang mga sulo na nagliliyab sa gilid ng bundok, may naglalakbay doon sa kalagitnaan ng gabi. Kinabukasan, unang beses niyang nakilala si Prinsipe Henry. Medyo mailak sila sa simula, ngunit naging mahinahon at magiliw ang kanilang pag-uusap. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga sulo kagabi, ito raw ay bahagi ng isang sinaunang ritual, isang tradisyong nagbibigay pugay sa mga ninuno ng Arya. Iyon ang dahilan kung bakit magaganap ang kanilang kasal ngayong araw. Samantala, lihim namang nakipagpulong si Lord Ford. Pagkatapos makipag-usap ni Henry kay Reyna Isabel, bumalik siya na maputla ang mukha at halatang balisa. Tinangkang tanungin siya ni Lady Beaufort, ngunit mabilis niya itong iniwasan. Nang gabing iyon, hinarap mismo ni Lady Beaufort ang Reyna. Malamig ang tugon ni Isabel. Ang kasalang ito ay hindi tungkol sa pag-ibig. Isang kasunduan lamang ito. Kailangan ng Arya ng isang prinsesa. Kailangan naman ng mga tao ni Beaufort ng ginto. Kinagabihan, bumulong si Lady Beaufort kay Elodie. May kakaiba. Hindi niya ito maipaliwanag pero may mali, dumating ang araw ng kasal. Nakasuot si Elodie ng napakagandang damit. Binigyan siya ng isang mapurol na punyal at isang pabangong pangsamyo. Kakaibang mga regalo para sa isang bagong kasal. Maayos na naganap ang seremonya. Nagpalitan sila ng singsing ni Henry, naghalikan, at itinanghal si Elodie bilang prinsesa. Ngunit walang pagdiriwang pagkatapos, sa halip, inakay siya ni Henry paakyat sa bundok para sa huling bahagi ng ritual. Sa tuktok, natigilan si Elodie sa nakita. Mga taong nakagintong maskara. Si Reyna Isabel ay nakasuot ng kasuotang parang madre. Inabot niya kay Elodie ang isang barya at sinabing tutulungan na niyang protektahan ang kaharian. Nagsimula ang Reyna magkwento, isang alamat na nagmula pa noong unang panahon. Ang kwento ni Oria. Ang unang hari ay inialay ang tatlo niyang anak na babae upang patahimikin ang isang dragon na minsang umatake sa kanilang nayon. Mula noon, naging tradisyon na ito. Dito na pagtanto ni Elodie ang katotohanan. Nataranta siya at tinangkang tumakas, ngunit bumulong si Henry ng patawad bago niya siya itulak pababa sa bangin. Bumagsak si Elodie, tumatama sa mga sanga at lumagapak sa isang madulas at putik na kuweba. Basag ang katawan, nanginginig at nag-iisa, sumigaw siya para humingi ng tulong, ngunit walang sumagot, maya-maya, may mababang ungol na narinig mula sa dilim. Nandoon ang dragon, habang nililibot ang kuweba, natagpuan ni Elodie ang mga alahas at mga damit na punit-punit.
Hindi siya ang una. Biglang lumitaw ang isang kakaibang ibong apoy, ngunit bago niya ito malapitan, umalingaw ang isang mabangis na pag-ungol. Nagkubli siya at narinig ang bulong ng dragon, lahat ng may dugong maharlika ay kailangang magbayad. Naamoy nito ang dugong royalty sa kanya, doon niya tuluyang naunawaan, isang kasinungalingan ang seremonya. Isang bitag, sumigaw ang dragon sa kanya, tumakbo. Agad siyang kumaripas, sumuot sa isang makipot na lagusan habang sumasabog ang apoy sa likuran niya. Doon niya natagpuan ang isang maliit na daanan palabas. Wala siyang mapuntahan para magtago. Sa loob, nakita niya ang sunog na katawan ng babaeng minsan niyang nakita sa balkonahe. Muli na namang dumating ang dragon. Gumapang si Elodie papunta sa makitid na siwang, pero naipit ang kanyang damit. Papalapit na ang apoy. Wala nang oras. Pinunit niya ang ilalim ng palda, nakalusot siya sa mas maliit na kuweba, pero umabot pa rin ang apoy at sinunog ang kanyang binti. Napasigaw siya sa sakit, ngunit hindi siya masundan ng dragon, sobrang sikip ng daan para dito. Hingal na hingal, inihasa ni Elodie ang kanyang punyal at binalutan ng punit na tela ang kanyang sugat. Nagpatuloy siya sa paglakad at natagpuan ang isang nakatagong lagusan. Humakbang siya. Pero muling nahulog. Mas malala ang tama niya ngayon, ngunit hindi siya susuko. Pinilit ni Elodie tumayo, sumandal sa pader, pindragging ang kanyang binti habang sumusulong papunta sa malabong liwanag, ngunit napagtanto niya, hindi iyon liwanag ng araw. Mga kuhol na kumikinang ang nagbigay ilaw. Tiyaking hindi mapanganib, pinilas niya ang manggas at ginamit ito para sumalok ng ilang kuhol, na ginawa niyang pansamantalang ilawan. Sa dulo ng lagusan, may napansin siyang maliit na lawa. Tinangkang uminom si Elodie, pero napakasama ng lasa ng tubig. Nasira ng mga halaman sa kuweba ang tubig. Pagtingala niya, napansin niya ang natutunaw na yelo sa itaas. Inabot niya ang kamay at nakasalo ng ilang patak ng malinis na tubig, ngunit bigla itong bumilis ang pagtunaw. Ang mahinang bughaw na liwanag ay naging pula. Tumingala si Elodie at nakita niya ito. Ang dragon. Sinusunog nito ang yelo sa ibabaw, unti-unting bumababa patungo sa kanya, mabilis siyang tumakbo at nakakita ng makitid na lagusan, sakto lang ang laki para sa kanya. Dumulas siya papasok at nakatakas, sa loob ng masikip na lagusan, may maliit na silid. Napansin niya ang isang mensaheng nakaukit sa bato, ligtas dito. Huwag lumabas. May perma, sa paligid niya, may mga napunit na damit at mga pangalan na inukit sa pader, mga pangalan ng ibang dalagang isinakripisyo. Isang pangalan ang tumatak sa kanya, Victoria. Biglang lumitaw ang mga anino ng mga dalaga, mga takot, naghihirap. Nakita niya si Victoria, kinakayod ang pangalan niya sa pader, tapos babaling na bulong, isang malaking kasinungalingan ang lahat. Nagising si Elodie nang bigla. May mga malalagkit na slog na gumagapang sa binti niya. Napahiyaw siya sa gulat, pero napagtanto niyang ang malapot na slime ng mga ito ay nakagagamot. Pinagagaling siya ng slog. Dahil sa pasasalamat, naglagay siya ng isa pa sa mga sugat niya. Pagkatapos, may napansin siya, isang handang guhit na mapa sa bato. 3 sangang daan at ang gitna ang palabas. Pinunit niya ang natitirang makapal niyang damit, isinulat ang pangalan niya sa pader, at naglakad papunta sa gitnang lagusan, sinusundan ang mga kristal at ang marahang musika, habang lumalakas ang tunog. Sinundan niya ito hanggang sa isang silid na maliwanag. Isang pader ang kumikislap parang may enerhiya ng kristal. May labasan sa taas, malapit sa paanan nito. Isang korona ang nakaukit na may salitang victorious. Ginapos ni Elodie ang kanyang mga kamay at paa gamit ang punit na tela at nagsimulang umakyat. Tinitistis ng matutulis na gilid ang kanyang mga palad. May isang kristal na nabasag, nadulas siya, pero naisalba ang sarili sa pagkapit gamit ang korona bilang kawit. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy sa pag-akyat, pero narinig niya ulit iyon. Ang dragon. Umuuga ang mga pader. Nagmadali siyang umakyat ng mas mabilis. Sa wakas, naabot niya ang tuktok, ngunit ang kuweba ay bumubukas sa isang matarik na gilid ng bundok. Walang daan, walang tulong, kundi lamang, hingal at wasak na ang katawan, napaluhod si Elodie at napahagulgol. Maya-maya, may narinig siyang mga kabayo. May paparating.
Tinawag niya sila, pero biglang sumulpot ang dragon, hinaharangan ang lagusan palabas. Napaatras si Elodie at napansin ang isang sulat sa pader, hindi ligtas. May perma, sa tabi nito may bangkay. Si Victoria, hindi siya nakatakas, handa nang umatake ang dragon, pero bigla itong huminto. May tinig na umalingaw-ngaw. Elodie! Boses ng isang lalaki, nakahanap siya ng pagkakataon para tumakas, at doon na unti-unting nabubunyag ang katotohanan, hindi kailanman ang dragon ang tunay na halimaw. Noon pa man, sinalakay ng unang hari ng Arya ang pugad ng dragon, pinatay ang mga supling nito, at winasak ang buong lahi. Gumanti ang dragon. Kaya nilikha ng mga royal ang ritual upang ikubli ang kanilang kasalanan at upang manatiling bihag ang nilalang. Maya-maya, may isa pang pamilyar na boses, ang kanyang ama, dumating si Lord Bafford kasama ang 2 kabalyero upang sunduin siya. Ngunit umatake ang dragon. Mabilis na napatay ang mga kawal. Isang sigaw lang tapos katahimikan. Lord Byford nananatili siyang mag-isa. Hinarap niya ang dragon bago tumingin kay Elodie. Basag ang loob, puno ng pagsisisi. Nagsusumamo siyang manatili siyang nakatago. Humihingi ng tawad sa paghahain sa kanya noon. Nakita niya kung paano tinusok ng dragon ang dibdib nito, diretsong sugat, walang pag-aalinlangan. Namatay siya, tahimik na dumaan si Elodie, kinuha ang lubid mula sa mga nahulog na kabalyero at umakyat. Nag-isip siya ng tusong bitag, inakit ang dragon palayo, saka nahanap ang kabayo ng kanyang ama. Sumakay siya, papunta sa kastilyo, papunta sa katotohanan, papunta sa paghihiganti. Sa kastilyo, nalaman ni Reyna Isabel na nakaligtas si Elodie. Agad siyang kumilos. Iniutos na hulihin si Floria. Nag-alinlangan si Henry. Tumanggi siyang saktan ang bata, ngunit ang Reyna, hindi. Siya mismo ang nagsagawa ng ritual at itinapon si Floria sa bangin. Dumating si Elodie sa tamang oras. Tumalon siya pababa sa mga kuweba, desperadong hinahanap ang kapatid. Buhay si Floria, sugatan pero humihinga. Ginawang pain ng dragon, hindi papayag si Elodie na maulit ang kasumpasumpang tradisyon. Naghanda siya ng bitag, inakit ang dragon palabas, at nakita niyang nanghihina na ito. Tumama si Elodie sa tamang lugar, tinamaan ang mata ng dragon, pero hindi iyon sapat. Lumaban ang dragon, mas malakas, mas mabilis. Nahagis si Elodie at naipit, pero mabilis siyang nag-isip. Dinadala niya ang dragon papunta sa nagliliyab na hukay. Dahil sa matinding init, nabulag ang halimaw. Bumagsak ang mga bato. Nanalo siya, pero hindi niya ito pinatay. Lumuhod siya, naglagay ng mga slug sa sugat ng dragon, at iniwan itong buhay. Sa kastilyo, isa na namang bagong nobya ang inihahanda para sa isa pang peke at mapanlinlang na kasal. Patuloy pa rin ang ilusyon, pero gumulong ang isang barya sa sahig. Bumalik si Elodie. Binalaan niya sila, tumakbo kayo, ang mga lingkod lang ang nakinig. Pagkatapos noon, dumating ang malakas na dagundong, dumating ang dragon, at sinunog ang buong kastilyo. Namatay si Isabel kasama nito. Habang nagliliyab ang kaharian, nanatili si Henry. Tinanggap niya ang kaparusahan, kasama siya sa kasinungalingan, mula sa abo, naglakad palayo si Elodie. Makailang araw pagkatapos, sina Elodie, Floria, at Lady Bafford ay naglayag pa uwi. May dala silang ginto, pagkain at kalayaan. Tumingin si Elodie kay Lady Bafford at tinawag siyang ina, isang ugnayang napatunayan at nabuong tunay. Habang tumataas ang mga layag, may dumaan na anino sa itaas ng dragon. Hindi ito umatake, lumipad lang ito sa tabi ng barko, sa kadahan-dahang lumihis. Walang apoy, walang sigaw, isang tahimik na tango lang. Sa wakas, kapayapaan.